Mga kapuso, nasa 690 million pesos na po ang jackpot sa Grand Lotto 655 at ang bola ngayong gabi gagawin sa bagong draw court ng PCSO sa Pasay. Nakatutok doon live si Rida Reyes. Rida? Yes, Pia, handa ng bagong draw court ng PCSO dito sa loob ng PICC compound para nga sa bolahan ng Grand Lotto 655 ngayong alas 9 ng gabi. At habang lalong tumatagal at tumataas itong pot money para sa Grand Lotto, mas lalong dumarami rin ang bilang ng mga tumataya. As of 7 p.m., lumobo na ang jackpot sa 687 million pesos. Malamang, umabot daw sa 700 million pesos ang jackpot, depende sa dami ng mga tataya ngayong gabi. Gaya ng inaasahan, buong araw siksikan ang mga lotto outlet. Ang mga kababayan natin, nagbabaka sakaling mapapa sa kanila ang swerteng dala ng pagtaya sa loto. Siyempre malaking halaga na po yun. Malay po natin, swertihin. Hindi, araw-araw. Bakit? Gusto ko rin tumama para malaking tulong kung tumama ako. Hindi ba? Oo. Di ba kayo, ma'am, napapagod sa kakataya dahil wala naman tumatama? Yun nga, excited tumaya dahil walang tumatama, baka sakali. Si Mang Ray naman, matapos magsimba, pumunta sa manghuhula. At kung halimbawa may napanaginipan kang numero, oras man ng numero, o kaya halimbawa petsa man ng numero, samantalay mong itaya agad ngayon o bukas, tiyak lalabas yan. Baka swertehin tayo, siyempre, kung hindi natin alam kung totoo ba yung sa kanya o hindi, basta itry lang natin. Mas maganda yung may advice din siya, baka sakali. Pagkatapos magpahula, tumaya na siya. Sa mga oras na ito, Pia, ay katatapos-tapos lang nitong pre-draw procedure at kabilang na nga dyan yung pagtitimbang ng mga bola na gagamitin para nga dito sa main draw mamaya ng 655 draw. Inuulit po natin mga kapuso, ang jackpot prize po as of 7:30 p.m. ay umabot na sa 691 million pesos. Pia? Maraming salamat, Rida Reyes. Sa Ilocos Norte naman, sumadsad ang isang maliit na eroplano habang papalapag sa runway ng Lawag International Airport. Wasak ang harapan nito. Natanggal din ang propeller, agad rumisponde ang Aviation Fire Department at tinanggal ang gas ng eroplano para hindi ito sumabog. Malakas daw ang hangin habang papalapag ang two-seater plane. Nasugatan sa brasong pilotong si Ralph Joseph Mijares na sumasailalim sa training. Dumami pa ang mga gasolinahan ng Shell na pansamantalang nagsara. Mula 35 sa Metro Manila kahapon, umakyat ng bilang sa 42 ngayon. Kakulangan sa produktong petrolyo ang itinuturong dahilan. Ang ibang gasolinahan naman ng Shell, hindi kompleto ang ibinebentang produkto. Nagkakaproblema rin ang mga gasolinahan ng Chevron. Ito po ay dahil hindi pa rin magamit ang Batangas-Manila pipeline ng FPIC. Pinarangalan ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang international singing sensation na si Charisse at ang neurosurgeon na si Dr. Manuel Kakdak. Kinilala ng B Pinoy Awards ang tagumpay ni Charisse sa labas ng bansa. Hindi nakauwi si Charisse para personal na tanggapin ang parangal dahil nagkaroon siya ng stomach flu. Si Dr. Kakdak naman ay isang matagumpay na neurosurgeon sa Indiana. Pero bumabalik-balik siya sa Pilipinas para magsagawa ng libreng operasyon sa mga mahihirap na may hydrocephalus. Kasama sa nag-abot sa kanila ng parangal, ang direktor ng BPI na si Fernando Zobel de Ayala. Susunod, ang stalls ng ilang celebrities sa Noel Bazaar at ang Grand Christmas Parade sa SM Mall of Asia. Tutukan dito sa 24 Oras.